ops ni Lisa, ang team niya dyan, si Mel Robles at si RJ Nieto. Si Mel Robles ang nagsusupply ng pera. Kaya siya nasa PCSO. Lahat ng gustong sirain ni Lisa Marcos, kayo ang ops. This is the greatest con man. It's thinking Pinoy, Ray Joseph Nieto. Sabi ng mga tao, bakit si RJ? Kasi alam ko po kung sino ang mga nagpa-planning behind this. Ang inner circle ni Lisa Marcos, ang specific na kasama dyan ay si Mel Robles at si RJ Nieto. Yan ang nag-ooperate. Alam yan ng mga businesses, alam yan ng media, na pag si Mel Robles na ang lumapit sa kanila, ibig sabihin, there is something. Maghubaran na tayo ng maskara eh. Tapusin na natin to. Dahil, Diyos mio, ano pa ba? Ang dami-dami nyo ng pera. Ano pa bang kailangan ninyo? Yan ang nagpa-planning. Yan ang gumagawa ng Black Ops. Yan ang Black Ops team ni Lisa Marcos, si Mel Robles at si RJ Nieto. Okay, maniwalang nag-aaral lang yan. Most of his time is being used in order to conspire and to do bad things to other. And I know that RJ Nieto, dahil yung isa, lumapit sa akin at sinumbong. Kasi ang plano nito, sinabi ni Marlica, plano na nila na yung mga nakapaligid kay Duterte ay unti-unting pababagsakin. O, di ba yun naman ang nangyari? Sinasabi niyo fake news. O, paano naging fake news si Maharlika? Nakita niyo naman nangyari lahat ng sinabi niya. Ang Black Ops ni Lisa, ang team niya dyan, si Mel Robles at si RJ Nieto. Si Mel Robles ang nagsusupply ng pera. Kaya siya nasa PCSO. Bakit ko alam? Ito si RJ Nieto, nung election, sinabi niya sa akin, magpa-appoint ka. Baka pwedeng maging MECO ka na lang. Sabi ko, bakit MECO? Kasi daw ang MECO ay hindi na-audit. Audit, yeah. I remember that. Hayop talaga, no? Sabi ko, bakit ako magpapa-appoint sa MECO dahil hindi na-audit? So parang, yun na talaga ang goal nila, magnakaw ng pera, magkasama ka sa nangangamkam RJ Nieto. So ganun na yung conditioning. Sabi ko, wait lang, parang, bakit gusto niya ako magpa-appoint sa MECO para mamkam? Kasi nga daw hindi na-audit. So, pwede ka dyan. Tapos sabi pa niya sa akin, USEC, pero wala namang, sabi niya, wala kasing budget. Pero nandyan naman si Mel sa PCSO. Ibig sabihin, si Mel, yung kay Mel manggagaling ng pera, yan ang Black Ops nila, si Mel Robles and si RJ Nieto. That is the truth of it. No? At, kaya ko alam, because I was there in the compound, no? Ano ba namang compound yun? Kaano-ano ka ba ni Lisa Marcos at meron ka? And, in relation dun sa expose ko kanina bago tayo mag-vlog na mismo yung taong naka-witness na narinig niya si Lisa na sinabihan si Mel na, ikaw na bahala sa PCSO sa kukubrahin natin. Ay, may sinabing ganyan kay... Yeah, yung may sinabi. Yung puting ahas ko, yeah. Pero ako, alam ko na yan, bago pa mag-election, April yun, kailan may mahal na araw ng 2022, April, di ba? April, alam ko na PCSO si Mel Robles. Alam ko, si RJ, ang appointment niya is presidential assistant on political affairs. Dinemand niya yun. Hindi yan in-offer sa kanya, dinemand yan ni RJ Nieto. So now, kaya nga they're already deep in the shit, no? These two people. Yeah. Kaya hindi ito babaliktad. Pero mas mabuti nang alam ninyo kung sino ang nasa Black Ops ni Lisa. It's Mel Robles and RJ Nieto. Wala nang iba. So, ang ano talaga dito sa mga to is, hindi naman ako naniniwala na may gobyernong 100% malinis. True. Pero naniniwala ako may gobyernong garapal, hestas, hudas. Ito yun. Gobyernong ito. Kung alam lang ang mga nalalaman namin ni Maharlika na yung iba hindi pa pwedeng ilabas kasi nga yung mga madadamay, masusuka kayo sa kaputahan ng gobyernong ito. Alam ni Maharlika itong kwentong to 2022 pa lang. Kaya nga itong si Maharlika, alam mo Maharlika, nakakarating sa akin yung sinasabi mo kay Nay Pebbles na, uy, si Sas nandiyan pa sa Pilipinas, baka tamnan niya ng kaso, baka tamnan ng droga. Nag-aalala talaga ako sa inyo. Nag-aalala ako, alam mo yan, di ba? Gusto lang naming maging extremely wealthy, katulad mo, RJ Nieto, ginaya ka namin. Ikaw na rin nagsabi, RJ Nieto, noong December 2019. Nung pinilit mo akong bumalik mag-vlog,
Kasi nag-ano ako noon nag-deactivate ako noon dahil ngayon yung nilulusob ako ng mga followers ko. Ayun yung sa may toilet issue ng trans. Petty issue. Yeah. And then sinabi niya sa akin, bumalik ka dahil kailangan ka sa social media. And I thought you are that kind of person. RJ Nieto. Ray Joseph Pengson Nieto. Pengson. I thought that you're that kind of person. Ikaw yung pumalik tapos nag-post ka pa. Basahin niyo yung post niya noon. Ang title ng post niya, Salamat Maring Sas. At sinabi mo pa, RJ, ganito ha. Kung we only played our cards well, we, both of us, could have been multimillionaires. I think malinaw naman kung sino ang multimillionaire. Yeah. Kung sino ang, I'm not gonna say na I'm really poor, no, but I'm not rich. I am someone who lived, a day-to-day existence, no? Okay ako, hindi ako yung nagugutom sa isang araw, no? Pero I'm not a multimillionaire. I'm not even a thousandaire or whatever. Yeah. Siya na nagsabi, di ba? Na if we only played our cards well sa social media, we could have been multimillionaires. So, sino yung multimillionaire? Ikaw yan, RJ, saka si Mel Robles. Kayong dalawa, ang black ops ni Lisa Marcos. Alam yan ng mainstream media, alam yan ng mga businessman, lahat ng gustong sirain ni Lisa Marcos, kayo ang ops. Millionaire sila dahil sa pera ninyo, mga kababayan. Taxpayers man. We're still, hoping na talagang, maimbestigahan ito itong mga revelasyon natin. Sana hindi ito i-ignore. Mahaba pa yung investigasyon Siguro speak up day na lang. Hawak nila lahat. Magmasid-masid kayo sa nangyayari sa Pilipinas, di ba? Na bakit dumadami ang adik? Ba't bumaba ang presyo ng shabu na bumaba ang presyo sa shabu na kasing presyo na siya nung panahon ni Pinoy. From 5,000 daw per gramo, naging 900 na lang. Dumadami ang supply. Oo. Bakit? Overflowing. Oo. Bakit biglang, bakit nawala yung SMNI bigla? Bakit yung mga supporters ni Marcos ang pinapatumba? Bakit yung mga, di ba nga dapat nga ang the best critic mo is yung mga supporters mo dahil sila honest sila. Pero, nakita nyo ba yung mga kakamping pages pinatumba nila? Hindi. Dahil nga, magkakasabwat na yan. Dahil sila ay merong 24/7 hour troll center. Pwede nyo puntahan. Alam nyo yung headquarters. Sa Mandaluyong, headquarters ni Bongbong. Puntahan nyo dyan. Nandiyan. At ang team leader pa nga ay ang inaanak ni Bongbong Marcos na Amerikano. Ang pangalan ay Nathan. Yung mga taga Mandaluyong, i-surveillance ninyo kung bakit lalabas-pasok yung mga trolls nila. Diba? Nagjo-duty, nag-opisina. Yan ang isa sa mga headquarters. Saka meron pa sa Cubao. Kakaiba tong kasamaan ninyo Kasi parang sabog na sabog. Alam mo yun? Polvoronic nga Well, polvoronic nga, Sas. Ginawa ba ito sa'yo ni Pinoy? Ikaw minura-mura mo nun si Pinoy. Ginawa ba niya to sa'yo? Hindi. Nakakauwi pa nga ako ng bonggang-bongga ng wala akong pag-aalinlangan. Hindi ginawa sa akin ni Pinoy yan. Ako talaga is niloko ninyo si Sara Duterte. Ginamit ninyo si Sara Duterte. And this is not going to my story to tell kung paano nangyari. Darating din tayo dyan. Ito lang masasabi ko, no? Hindi 100% malinis ang administrasyon ni Duterte. Hindi ko naman kasi inaasahan na ganito ang mangyayari. Kasi syempre kutub-kutub lang yun noon na parang baka naman, di ba kutub-kutub lang tayo noon. Wala kami, the first time that I saw Maharlika ever in my life was during the meeting the Avance. At hi hello pa lang yun dahil busy kami, namimigay kami ng tubig, ang busy namin sa kung ano-ano. Singilin ninyo yung vlogger na pinadala nyo ng pinakamaraming star sa amin. At ang naging dahilan kung bakit dumami yung pera niya. Utang niya sa inyo ang buhay niya ngayon. Hindi niya utang na loob yan kay Lisa Marcos dahil hindi siya lalapitan ni Lisa Marcos kung wala siyang 2 million followers. Kaya may 2 million followers si RJ Nieto dahil kay Duterte. Totoo naman yan Kaya singilin niyo siya, nasaan na siya ngayon? Nasaan na yung makabayan na pinipresenta niya sa inyo na DH ng mga DH at chuchu unicorn, rainbow, utot-utot. Nasaan na yan? Utang na loob niya sa bawat isang OFW kung nasaan siya ngayon. Na ang bawat isang OFW ngayon na nagbigay sa iyo ng pera
Ngayon ay nangangamba na kung yung anak ba nila o kamag-anak nila ngayon ay malululong uli sa droga. Wala ka bang konsensya? Singilin niyo siya. Kayo ang nagpayaman kay RJ Nieto. Kayo ang may dahilan kung bakit ang mga politiko ay lumalapit sa kanya para i-endorse niya. At naniningil siya ng milyon-milyon. Singilin ninyo si RJ Nieto. Kung hindi dahil sa pagpipresenta niya na makabayan siya at chuchu, hindi siya magkakaroon ng audience. Hindi ng audience, hindi lalapit sa kanya ang mga politiko. Gagamitin lang kayo ni RJ Nieto, ni Ray Joseph Nieto, para sa kanyang pansariling interes. At nagamit na nga. At nagamit na. Kayong mga, dahil sa DDS, kaya siya nagkapangalan. Kayo ang nagpayaman kay Thinking Pinoy. Now, it is time na singilin ninyo siya sa kanyang pagpipresenta ng makagiging makabayan dahil ang kanyang ginagawa ay nakikisabwatan siya sa pinakakorap na gobyerno ngayon. Sabi niya lalabanan niya ang mga korap. Nasaan na siya ngayon? Hindi ba yan ang pinangako niya sa inyo? Kaya niyo siya binibigyan ng pera para bigyan niyo siyang proteksyon? Nasaan na siya ngayon? This is the greatest con man right now. Yeah. It's Thinking Pinoy, Ray Joseph Nieto. Alam mo RJ, isa pa, bibingo ka na sa akin. Alam mong gagawin ko sa'yo. You will just know. I will not announce it, but Yeah. isa pa, bibingo ka sa akin dahil you have become the monster that you have been hiding inside, and given the money and the power, you will unleash that monster. You, RJ Nieto, is not a patriot. You know what you are? Ray Joseph Nieto, Thinking Pinoy. You are a profiteer. You are not a patriot, Ray Joseph Nieto. You are a profiteer. At tandaan mo to, RJ Nieto. Ha? Pag dumating ka na sa kamatayan mo, I really hope yang lolo doro mo ang bibisita sa'yo at tatanungin ka kung bakit ka naging magnanakaw. Diba? Kasabot ka na ng mga magnanakaw, hindi magnanakaw ka na rin. Yeah. At sa bawat pagnakaw niya, ilang buhay ang nawawala. Hindi ka ba nahihiya sa mga OFWs na pinagkaperahan mo na naging dahilan kung bakit dumami ang followers mo? Ngayon lahat sila nangangamba, RJ, kung anong mangyayari sa kanilang mga anak, kung malululong na naman sa mga droga. Tapos ikaw, nasaan ka? Nasa London ka. Nagmamayabang-mayabang ka ng Guyard. Tapos, ang pinipresenta mo, DH ka ng mga DH? Come on. You are not a patriot. You are a profiteer. RJ Nieto, you are a profiteer. You are the greatest conman right now among all political bloggers. Alam mo yon, parang ikaw nagsimula nito eh. Tatapusin ko, you're a conman. Di ba? Puntahan nyo ngayon yung page niya, singilin nyo siya, sabihin nyo nasaan na yung makabayan na pinadala nyo ng 2,000 stars, 5,000 stars, $200, $300. You need value for your money. Kayo ang bumuhay kay RJ Nieto. Hindi ang mga politiko. Dahil hindi yan bibigyan ng pera ng mga politiko kung hindi kayo nabobola-bola ni RJ Nieto na isa siyang makabayan at patriot. So, to end this all, no, Ray Joseph Nieto, you are not a patriot. You are a profiteer. Mahiya ka sa lolo doro mo. Yun lang, yun sa tatay mo. Diba, idol mo yung tatay mo. Your father will never be proud of you, RJ Nieto. Because you are a profiteer. You have become like the people na nagnanakaw sa gobyerno. Kaya ang tatay mo ay nauwi sa ganoon ang buhay, you have become your own worst enemy. It's not me, RJ. You will never, ever enjoy whatever success you have, True. RJ. Because you know what? Because you conned millions of people. Niloko mo ang milyong-milyong mga tao. You are a profiteer, not a patriot. Kayong dalawa ng manager mo ni Mel Robles.
I-lifestyle check nyo yan si RJ Nieto kung nagbabayad ng tax. Alam ko na ang fixer niya ng tax ay ang kanyang adopted mother. Definitely. Si Lisa Ahas Aranta Marcos.